Alright, amazing, amazing morning in evening sa ating lahat. Saan man tayong lupalop ng mundo. Alright, kamusta kayo mga mens? Welcome po sa ating Lions Worldwide Health Forum na kung saan ginaganap once a month dito sa ating community. And ito ay para lumalim at lumawak yung knowledge, awareness natin sa healthy lifestyle dapat, di ba? So, yun mga mens, may kasabihan nga, live your life to the fullest, di ba? So, once tayo ay mabuhay sa mundo, enjoy lang natin and maging responsible sa lahat ng bagay, lalo na sa health. Kasi pag naapektuhan, no, ang health natin, lahat po ay apektado din. Agree? Tama? So, again, amazing morning po sa lahat. Okay. So, right now, we are 36 million participants sa ating Zoom. Okay, so continue to cascade the link mga mens para po yung ating mga leaders maka-attend po ng ating health forum tonight. And ayan, don't forget to prepare kung may mga questions kayo. Pwede tayo mag-Q&A mamaya, no? Prepare nyo yung mga questions nyo. At least ito yung opportunity na makapag-tanong tayo kay yung ating special guest speaker mamaya. Okay? So, okay, thank you ulit sa mga nag-type. Amazing morning po, no? So, ayun nga ang topic natin is about health, di ba? So, sino dito, okay? Sino dito yung gustong mabuhay ng walang hanggan? Ayan. Grabe, no? Immortal. Okay. So, pero lahat ng sakit ay nasa sayo. Gusto mo ba yun, mga mens? So, hindi, di ba? Wala namang may gusto dito, di ba? Yan, parang may nag-raise hand. Okay. The trick question, no? So, yun kasi yung topic natin. So, kaya nga nabanggit ko kanina ay dapat tayo ay maging responsible sa lahat ng bagay, lalo na po sa ating health, di ba? Kasi totoo naman pagka tayo ay nagpabaya sa ating health, kung nagkasakit tayo, tayo makatrabaho, maapektuhan hindi lang sarili natin, trabaho, pamilya, lahat na, finances. So, kailangan maging healthy tayo. So, we need to be healthy at all times. Now, sino dito ang gustong maging healthy? So, type 5 nga po mga men sa mga gustong maging healthy. Wala yata may nag-type. Type na ako. Ayan, si Mentor Shin B. Ayan, type din ako. Gusto ko rin maging healthy. Ayan. O, di ba? Ang dami nag-type ng ng healthy, ng 5. Gustong maging healthy. Okay? So before we start, I request everyone to kindly open your campo, no, para at least mamaya pagpasok ng ating special guest speaker. Yan, makikita niya yung ating nagagandahan at nagwagwapuhan mga faces, di ba? Kasi niya malalaman kung actively listening pagka naka-on cam, 'di ba? So pagka medyo busy naman, okay lang po, no? Sa mga kaya lang po mag-on cam. Okay? Kung kaya naman mag-on cam, just do so, okay? So kasi mamaya meron akong papakilalang napakamalupit na mentor talaga, no? Na nag-share ng about sa health. So kaya give all your attention kung wala namang masyadong ginagawa, and ayun nga. And don't forget to kindly change your name po ng mga mga mentors, no? Para ma-acknowledge natin kung team po tayo, no? Lagi na nating ugaliin 'yan, sanayin na natin sarili natin every time mag-plug in tayo sa Zoom. Unless na IBP to, no, i-change na natin. Halimbawa, all out, no? Change natin all out A dash Mary Jane, okay? Halimbawa, ganun. Halimbawa, letter B for Team Bless. B dash Dayan, okay? Para ma-recognize tayo, di ba? So, before we begin, pakilala lang muna ako. Baka may mga bago dito, no? Hindi kilala sa akin. My name is Raymar Magbanwa, one of the rising leader under Team on Fire. I will be your host for tonight. Ako yung magpapakilala ng ating special guest speaker mamaya. Okay? Bago tayo magtuloy-tuloy, let me ask someone na mag-lead ng prayer. Yan. Any volunteer po ba? Meron pong gusto mag-volunteer? Yan.
Hanap tayo sa yan, Team on Fire, meron ba? Sino kaya? So, volunteer mga mens, meron po ba? Yan, just raise hand. Kung wala pong magvo-volunteer, adi ako na lang ako na lang po magpi-pray. Sige, para tuloy-tuloy tayo. Sige, let's bow our head mga mens. Yan. Let's bow our head and let's ask guidance and invite presence of our Creator. Yan, nasamahan tayo sa gabing ito. Abba Father, Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa faithfulness niyo po sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa provisions, protections, and all the blessings na na-receive namin, Lord God. And tonight, Lord God, this is a blessing din sa amin, Lord God, na makapakinig kami at matuto from our special guest speaker, Lord God, na mga i-share niyo mamaya about sa health, sa mga tips, paano kami maging healthy, Lord, sa habang kami ay buhay, Lord God, na maalagaan namin ang sarili namin, Lord God. Lord, we invite your presence, Lord God. Samahan niyo po kami, Lord God, hanggang matapos po ang gabing ito, Lord God. At Lord, we pray na magkaroon ng good and strong internet connection ang bawat isa para ang bawat detailed information na i-share po ng aming special guest speaker, Lord God, ay marinig po ng bawat isa, Lord God. Lord, naway po yung mga ibang hindi pa po naka-plug in, Lord God, I pray, Lord God, na makapag-plug in na ngayon. Yung iba naman po na nasa biyahe, Lord, I pray na ingatan niyo po sila, Lord God, hanggang sa makauwi, and also sa mga may mga schedule ngayon, Lord God, bigyan niyo sila ng wisdom and bless mo sila, Lord God, na magkaroon ng maraming close deal, Lord God, after the OTS. Grabe, Lord, thank you so much. We are excited, Lord, sa gabing ito, Lord God, na matuto sa gabing ito, Lord God. Thank you so much, and this we pray in the mighty name of Jesus, and everybody say Amen. 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 And amen. Amen Thank you so and much, amen. mentors. Ayan, nadagdagan na tayo, no? Kanina, 30 pa lang, 33. O, hindi na nadagdag. Ayan, so kailangan umabot tayo ng 100 kasi yung ipapakilala natin mamaya, napaka malupit nito. 'Di ba? Hindi pwedeng kukonti lang tayo. Ayan, pasabugin natin yung Zoom. Ayan. Okay? So, ayan, continue to cascade the link lang po, no? And ayun na po, bago tayo magsimula, no? Ano muna tayo, magpasan muna tayo ng energy. So once na ayan, tawagin ko po yung name ng team niyo po. So, sabihin niyo lang, amazing morning. I am healthy. Ayan, okay po ba yan mga mens? Ayan. Sige po. And also before we start then, I would like to thank everyone na support kayo sa ating mga ganitong gathering by attending this kind of gathering sa ating Zoom. Kasi po isa din to sa sa way na tayo ay makapag-bonding, meeting, makita yung meeting and also matuto and ma-inspire. Okay? So right, ayun nga, sabi nga bago tayo matuto, pasan muna tayo ng energy. Okay? So tawagin ko na ang bawat team. Okay, magsimula tayo sa itong team na tatawagin ko po. No? Ito yung team na nagre-remind sa atin na dapat tayo ay bigay todo sa lahat ng ating ginagawa. Dapat 100%, di ba? Whatever you do, do it for all your heart, mind, soul, and mind for the glory of God. So, ito mga mentors, itodo nyo ang energy team all out worldwide! Wow! Amazing morning. I am healthy. Amazing morning. Ayan. So, healthy. Alright. So, next team na tatawagin ko, ito yung team na nagpapaalala sa atin na yung mga promises or promise ni God na sabi niya, I will make you a great nation. O, di ba? Lalago tayo. I will bless you. I will make you a famous and you will be a blessings to others. Yan po ay Genesis 12 verse 2. Ang mga pinagpala, Team Bless Worldwide! Amazing morning! Amazing morning! I am healthy. Amazing morning. I am healthy. Okay.
So next team na tatawagin ko po, no? Ito yung team na nagre-remind sa atin na sabi nga, many are called, but few are chosen. Diba? Matthew 22:14, you did not choose me, I chose you. Diba? Pinili tayo ni Lord. And ito yung mga pinili. Papaalala sa atin, ang Team Chosen Worldwide. Amazing Team Chosen. Amazing morning. Alright, thank you so much, Team Chosen. Next naman, ito yung team, di ba? Nagre-remind din sa atin na that the presence of God is everywhere, no? Ito yung team na all present. Okay? So, walang iba ang Team International. Amazing morning, Team International. Good morning. Team Lions International. And ito naman po, next na team, ang nagpapaalala sa atin na in every battle, the battle belongs to Him, di ba? Sa ating Creator, we are victorious. We are more than conquerors through Him who loved us. Tayo ay panalo. Team Winners Worldwide! Amazing morning! Amazing morning. Good morning, I'm healthy. Okay, ito pa. Last but not the least, yung team kung saan din ako nagmula, okay? So ito yung team na nagre-remind din sa atin that in any situation we are in right now, God is with us because He who lives in us is greater than he that is in the world. Ang mga nag-aalab, Team on Fire Worldwide! Amazing morning! Amazing morning. Amazing morning. I am healthy. Amazing morning. I am healthy! Ayan. Alright, so thank you so much sa mga napaka-energetic nating mga mentors. Okay, so nandito na ba yung ating special guest speaker? Yes. Alright, sige po, no? Let me introduce our special guest speaker tonight. Siya po ay, ito po ay passionate about natural medicine, preventive healthcare, and have been in the supplement industry since September 2000. Grabe, no? Almost 24 years na. Grabe. More than 2 decades na. Di ba? So, kailangan ano din tayo maging attentive tayo mamaya sa pakikinig. And internationally certified functional nutrition and wellness coach. Ay grabe to, international. Ay grabe. Di ba? And ito pa, founder of the Barlify Transformation System coaching program that has helped hundreds of clients prevent and reverse diabetes, obesity, fatty liver, PCOS, and other lifestyle disease. Ay, grabe yan, no? So, hindi rin to talaga basta-basta si mentor na to. Okay? Next naman, ito pa. Certified John Maxwell leader, coach, trainer, and speaker. Ay, grabe, no? And ito pa, past president and exemplary Rotarian awardee of District 3850 Rotary International. Ito pa, most distinguished alumni awardee for social enterprise of Uno R. Bacolod. And itong malupit, mother of 3 kids, pero grabe, parang ano lang, parang nasa 20s yung muka. Grabe yan. So, isa sa Sapphire Elite Executive ng ating company, Travel Incentive Achiever, and owner of I Am Business Center Bacolod. Okay? Mother IBC, walang iba. Tawagin natin ang ating napakaganda at napakasexing mentor, Elise Lo. Ayan, amazing mentor. Amazing morning, mentor. Amazing morning po. Amazing morning, ito Elise. Amazing morning, mentor Elise. Amazing morning, mentor Elise. Ayan. Ay. Hello, okay po ba yung audio ko? Yes po. Okay yung audio? Okay ba din po yung video ko? Or sobrang maliwanag yung ilaw ko? Super ganda! Okay, sobrang Super ganda. ganda! Goddess talaga po! Hello, Xing Xing! Tawag ko kay Mentor Shin, Xing Xing. Ayan, Shining Star. So, thank you, Mentor Ray. So, salamat sa pag-invite, first of all. Salamat at
this is really what I enjoy doing. So tuwang-tuwa ako sa mga teams na very excited na matuto sa health. So, sige, para madami tayong makover ngayon, ano ko na, silent ko lang yung aking phone. Kayo din po, paki-silent ng phone para hindi maparaffle, ganun eh. Bago ko umpisahan, invite ko na kayo. Next week, nasa head office ako. So, kung sino yung nandyan, next week, hopefully, magkita-kita tayo sa head office. Okay, so pwede na po akong mag-share ng screen. So, Lions International. Grabe, no? Grabe yung team nyo ngayon. Pasabog talaga yung buong team. Pag ako nagka-Lamborghini, sa akin naman purple. Hindi pink. Purple. Sige. Try. Starting share screen. Ayan. Sige. So, wait lang. Minimize ko muna yung aking Zoom para ma-open ko na yung aking Canva. Ayan. Sige. Share. Ba't hindi ko makita yung share screen na button? Ito pala siya. Okay. Lahat po ba okay? Lahat po ba okay yung pasok ng aking ng aking audio, ng aking Yes video? po. Sige. Kasi may trauma ako sa ganyan. Kasi dahil sa China po, sa China, lagi akong napuputol. Kaya every time na mag-share ako, parang ninenervyos ako doon. Pero I declare, ganun eh. I declare, ngayon, hindi tayo mapuputol. Tapos pag nagtanong ako, mga mentors, pwede lang po ba pag okay yung audio, okay pa, nagko-connect pa tayo, gising pa kayo, pwede pong pa-type ng kung ano yung sagot. Okay? So like kagaya ngayon, pag lahat po naka-exit na lahat ng tabs, naka-focus na, pakilagay ng letter F. Ayan, sige nga, tingnan natin kung ilang letter F ang ating makukuha. Aba, ang galing. Yeah. Yan, ganyan. Sige. So, hindi tayo magiging boarding kasi lahat kayo ay naka-focus. Ay, nasa Lions ako. Hindi sa focus. Joke. Wow. Sige. So, eto, Mentor Shing, thank you ulit sa pag-invite. Thank you sa buong team ng Lions. Mentor Mitch, thank you so much. And so, ito yung usual na ginagawa natin, di ba? But may mga sub-teams naman kanina na na-mention, so nadinig-dinig ko din na sila. So, I think no need na. But I want to know, sino po yung first time na naka-attend ng training ko? Either hindi ka pa naka-attend before sa head office or sa mga previous na trainings. Ito po yung inyong first time. Pakisulat po ng number 1 kung first time ninyo. Pero kung kunyari, second time na ninyong naka-attend ng training ko, pa-type naman po ng number 2. Gusto ko lang malaman kung how deep should I go when it comes to introduction. Ayan. 1. Pag madami na, pwede mo nang lagay ng plus, ganun. Ayan, kunyari, si Mentor Shing, ayan, madami nang attend na niya. So, plus na yan siya. O, sabi ko na nga ba, naglagay nga ng plus. Ayan, sige. So, 1 and 2. Aba, ang dami talaga. Oh, ilang plus yun? Meds, ilang plus yun, Meds? Sige, so thank you. And in case na nadinig nyo na ito before, then always remember na every time na nagtitrain ako, kasi araw-araw po talaga ako nag-aaral. So every time na nagtitrain ako, kahit sa tingin nyo, nakita nyo na yung slide na yan, there will always be another new input or yung updated or ang latest. Ayan. So ito po, for those of you na first time, as mentioned po kanina, Diet Doctor is the most reliable website when it comes to nutrition management. And yung functional nutrition naman po, ito yung branch. Kasi ang conventional doctors natin, syempre yung kapartner po nila is conventional health, nutritionist, dietitian din. So, yung functional medicine, which is root cause medicine or alternative medicine or integrative medicine or lifestyle medicine, functional medicine po talaga yung pinaka-source nila, which means we study the human body as a system. Hindi lang pag may problema ka sa mata, mata lang talaga. Kasi ang problema sa mata, pwedeng dahil diabetic ka. So, may connection siya sa pancreas mo, may connection siya sa kidney mo, sa liver mo, sa kinakain mo.
Tapos, yung partners naman ng mga functional medicine na doctors, kami po yon, yung functional nutrition na mga coaches. So, kami po yung nagbibigay talaga ng mga food naman in terms of, yon, in terms ng functions talaga ng body. Okay? So, sa mga next na trainings, hopefully, maintindihan nyo yung difference kasi ang common, especially pagdating sa barley, conventional doctors will tell you to stop drinking barley. Kakaunti lang po talaga yung doctors na magsasabi na sige, pagpatuloy mo yan kasi maganda yan sa katawan. And those doctors which na nagsasabi na ipagpatuloy mo, somehow sila po yung mga doctors natin na talagang nag-aral ng nutrition side na in-depth. Okay? So, either carnivore or vegan or pescatarian or Mediterranean, iba't ibang way ng eating, basta naiintindihan nila that food is medicine, dun sila leaning towards functional medicine. But those doctors who will tell you or tell your clients na stop mo yung barley, yan po yung sarado conventional medicine. Okay? Thumbs up po dun sa nakita yung difference because nasa supplement industry tayo. So, a lot, I'm not saying that all. Hanga ako dun sa mga doctors who really take time to study nutrition, to study food as medicine. Kasi sa conventional meds, it's really a no-no. Okay? So, yan. So, kung nakuha niyo yung picture, since nasa barley tayo na side, so, dyan tayo leaning sa disease prevention. Okay? Yan. So, pag meron po kayong tinatype sa chat, pag medyo mahaba, baka hindi ko na po siya mabasa. Kasi dalawa po yung screen ko, andito yung presentation ko, tapos sa baba, small dual screen siya, maliit lang siya. So, medyo sobrang liit na ng mga font. Pero nakikita ko yung numbers, and thumb, ganyan. Okay? So, try ko pong balikan mamaya. Tapos ito po, so business center sa Bacolod. So salamat sa mga mentors that, especially nga sa mga Iloilo na kumukuha sa IBC. And hello din sa IBC Bulacan. Of course, kung nasa Bulacan kayo, kailangan talaga sa Bulacan kayo kumuha. Okay? And then as a mother, ito po yung gusto kong i-share, that I want to leave a legacy of hope, of faith, hope, love, health, and wealth. Kailangan kompleto po siya. So, spiritual aspect, emotional aspect, mental aspect. Kasi no matter how wealthy we become, tapos kasama sa ipapasa natin na legacy is yung sakit, then eventually, mawawala din, mauubos din yung ating mga, wealth. Diba? Now, so ito, nasabi ko na kanina, please focus. So, ito po. Ano po kaya yung, di ba yung hope sa I am is health, opportunity, prosperity for everyone. Ano po kaya yung dope? Ano po yung letter D? Kasi kapag hindi tayo nag-aaral tungkol sa health, tapos puro lang opportunity and prosperity, then dope lang tayo. Pero, ang problema, mas malungkot po yung dope. Agent of dope. Oh, may opportunity and prosperity ka, but if hindi natin maayos yung health, ang ipapasa natin ay, ano po yung letter D? Sige nga, pahula nga, pahula nga. Ano po yung D? Tada! Meron po bang makapag-guess ng agent of dope? Ano po yan? Death? Died? Disease? Ayan. So, kapag hindi natin naayos sa atin, sa sarili natin, yung health, maipapasa natin ang disease. So yes, we pass on the opportunity and prosperity, but if tayo ngayon ay diabetic, or tayo ngayon ay hypertensive, and we don't do anything about it, if we don't do anything to take back control of our health, then eventually, ang disease na yan, kasama doon sa opportunity and prosperity na ipapasa natin. Agree po ba?
So kaya dapat, ngayon pa lang, dapat tonight sasabihin nyo na sa sarili nyo yung sakit ng lahi na sinasabi nila. And tonight, it has to stop. Okay? So, kung ang sa opportunity and prosperity, puro po mga, usually, di ba, breadwinner sa family, usually, sinasabi natin, sila yung mga tatay. Di ba? Tapos, yung mga nanay naman is yung sa health ng mga anak, sa well-being ng bata, sa confidence, ganon. So, let tonight's session be a session from your mother. Oh, ganon. Ngayon, kasi ang role natin talaga as agents of hope is talagang dapat health and wealth. Di ba? Parang mother and father. As a leader, it's very important that we take care of the wellness or the well-being of our children. Ay, children. Oo, kasama sa team, children. Ganon, kung nanay ka na. Example, saan po dyan yung sinasabi nilang sakit ng lahi? Hanap ka dyan. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng, wag naman sana yung all of the above. 'Di ba? Kasi yung iba, buy one, take all. Oh. So, ang iba may cancer, diabetes, sa mother side. Oh, let's say sa mother side, diabetes, hypertensive, oh, 'di ba? Tapos sa father side, cancer, arthritis. So ngayon, pag ikaw, dalawang side ng family, may ganun kang genes, tapos nag-asawa ka. O yung asawa mo, meron din siya. Sabihin natin sa kanila naman, Alzheimer's, PCOS, acne. Yun naman sa kanila, tapos cancer ulit, so dalawang side talagang may cancer. Tapos dalawang side. Kasi po, ang genes talagang naipapasa po yan. Okay? Naipapasa. Pero, hindi totoo na powerless tayo against our genes. Everybody, please write, your genes is not your destiny. Gusto ko sanang ipa-repeat sa inyo, kaya lang, pag nag-unmute kayo, baka mabingi ako kasi naka-earphones ako. Pakitype po, your genes is not your destiny. Or if you want to make it personal, you say, my genes. O, di ba? Kasi may nagsulat po eh, may cancer, may ano pa, diabetes, o may apat, talagang apat, di ba? So kung sa'yo apat, tapos may nag-asawa ka po, may apat din siya, di yung anak niyo po, talagang 8 genes na yung ipasa natin, di ba? But I'm not saying that you are powerless against it. Because you have the capacity to turn off and turn on your genes. Okay? So, yeah. My genes is not my destiny. Kasi usually, pag naka-mindset tayo na, wala, sakit ng lahi. Lolo ko, lola ko, nanay, tatay, diabetic lahat, malamang ako, diabetic din. Hindi tayo magagawa, inom lang tayo ng gamot. Dapat wag ganun. As health advocates, dapat tayo yung hindi ganyan yung mindset. Dapat tayo yung kailangan nating mabawi. We have to restore our health para yung next generations will live better. Alam niyo po ba na ang ratio ngayon ng diabetics to non-diabetics is already 1:3. Halos every 3 na katao, may isa na dyan na diabetic. Dadating na tayo sa point na magiging 1:1 na siya. In fact, there is a prediction na kung anong yung rate ng diabetes ngayon, aabot sa year na parang in effect, parang mas madami pa yung diabetics kesa sa tao. Parang naunahan na ng sakit kesa sa yung tao mismo. 'Di ba? So parang it is to say na in the future, pag pinanganak pa lang yung bata, diabetic na siya. Mainly because of the lifestyle that we have. Sa generation natin, how fast-paced it is, sa lahat instant, sa lahat microwavable, sa lahat drive-thru, sa lahat on the spot, agad-agad may pagkain na tayo. So yun po ba yung gusto nating madatnan ng mga anak natin? Kung single ka pa, medyo hindi mo pa iniisip ngayon yan, di ba? Pero pag nag-asawa ka, pag nagkaanak ka, di ba?
So is that really the kind of generation that we want? Na, kumbaga pa, ma-open yung mata ng ating mga anak, di ba? Hindi. Kaya dapat tayo na adults, we do something about it. And it starts with, pakitype, myself. The healthy lifestyle, the better health, should start with myself. Dapat sa sarili natin. Huwag nating isisi sa previous generation. Kasi, ang naipasa nila is just like ko itong sinasabi, a loaded gun. So, yung ating genes ay para lang po siyang loaded gun. But, lifestyle will fire that gun. Di ba walang namamatay sa loaded gun? Kapag ang baril na may bala, nasa lamesa lang siya, walang mamamatay doon. But, if you pull the trigger, then that's the time na may mamamatay. Question, what pulls the trigger? Sige po. What pulls the trigger? Yes, you pull the trigger with what? Ayan. The first one to answer is Mentor Lizelle. Lifestyle. When you say lifestyle, then it covers as simple as how much water do you drink every day? How much sleep do you get in a day? Mental health mo, stress management skills mo. Ikaw ba ay grumpy? Positive, negative mindset? Yun. And of course, ang pinakamalaking factor is our way of eating. Okay? The way we eat, the way we choose our food. Health is wealth. Lagi po nating talagang naririnig yan. Ang tanong, kung i-check ko ba ang iyong expenses, makikita ko ba na nag-i-invest ka sa prevention? Example, may nagpapalab test po ba dito every 6 months or annually? May sakit or wala para makita yung status ng internal organs natin? Kasi sa mukha may salamin tayo so we can see if we're dirty, ganyan. Pero kaya yung sa loob, paano kaya yun? Question lang. Next. Ito din, the wheel of life. Kasi ang health, hindi lang siya puro body lahat. At minsan, yung mga sakit natin o yung hindi natin pagkaroon ng peace of mind, pag emotionally, di ba pag broken-hearted? Sino po ba dito yung currently broken-hearted? Pakisulat, pakilagay ng broken-hearted sign. Di ba pag broken-hearted ka po, hindi lang sa heart masakit, di ba? Pati yung ulo mo, yung likod mo. Kaya nga sabi nila, hindi naman daw dapat broken-hearted ang tawag doon. Dapat daw broken bones. Eh, buong bones mo talaga masakit, di ba? Tamad kang bumangon. Kasi parang ang dami mong sakit. Kaya hindi siya broken-hearted. Broken bones daw siya. Kasi pati buto-buto mo, talagang nabobroken kapag bigo ka. Di ba broken-hearted ka, talagang parang nagkakasakit ka, ganun. Kasi we are a whole dimension. Simple way of showing you is, sa first time, no? Kasi may first time tayo. Simple way of illustrating it is like a lemon or an orange. Tignan mo, orange na lang po, para simple. An orange is one. So that's you as a person. When you open it, madami, di ba? Madaming parts yung orange. Iba't ibang sizes. Walang orange na equal lahat. Merong may konting maliit, tas merong part na malaki. Isipin nyo po, yun po yung different dimensions ng pagkatao ninyo. So kaya po dapat lahat po yun maaalagaan. Bakit? Pag isang part lang po ng orange mabulok, ano po mangyayari sa buong orange? Madadamay po ba yung iba or hindi? Pag nabulok po yung isang dimension ng orange, madadamay po ba yung iba? Di ba? Oo. Pag nabulok yung isang area doon, di ba kakalat yun? So, ganun po tayo.
Kaya hindi lang siya pwede na pera-pera kasi basta financially stable ako. Goods na yan. Hindi eh. Kasi kung totoo yan, na goods ka na financially stable ka, bakit ang daming multi-millionaire na mga anak na nagsusuicide? Familiar kayo sa story ng anak ng Samsung, owner ng Samsung? Isa sa daughter niya nag-suicide. If tama yung pagka-recall ko, kasi madami ng cases na ganyan na mga multi-billionaires nagsusuicide yung mga anak nila. Ang alam ko, sa pagkaka-recall ko ng story, ang anak, nagka-boyfriend na in love ng todong-todo sa isang ordinary citizen. Oh, di ba? Ganon. So, matters of the heart. Yan. So, lahat dapat. Dimensions, buong dimension. Take care natin. Ngayon, everybody please type, I have a choice. I have a choice. Okay, so this is still connected with your genes na lagi nating sinasabi, wala tayong magagawa kasi yan talaga, kapalaran sa buhay. I want you to know that you have a choice. To go towards disease with how you live or to go towards health. Ngayon, kung may sakit ka, this is not to condemn you, but this is to encourage you na while you're listening to me tonight, you still have the choice. Makakapag-decide ka pa ngayong gabi kung i-reverse ba natin, i-restore ba natin yung health mo. Kasi definitely kung may pain ka ngayon na matotolerate mo pa, may suffering ka ngayon, medyo okay pa, kaya-kaya pa to. O kaya-kaya lang to ng gamot. Then probably next year or 2 years from now, hindi na siya bearable. Or next year or the following year, instead of level 3 na pain, magiging level 5 na siya na pain. So yung gamot mo, magle-level up din siya. And then eventually, aabot tayo sa point na masisira na yung kidney mo, mabubulag ka na, di ba? Or bigla na lang, aneurysm, ganyan. Di kaya stroke kasi hindi mo alam na over the years, nag-clog up na pala yung arteries natin sa sobrang walang pakialam sa mga kinakain natin at nilalagay sa ating katawan. Okay? So you have a choice right now. And if your body is talking to you, giving you signs and symptoms, wag nating sabihin or i-justify na, wala lang to, kulang lang to sa tulog. Hindi po normal na kapag gising nyo pa lang, masakit na yung ulo mo. Hindi po normal na at the middle of the road na nagda-drive ka, bigla ka na lang hihinto kasi biglang umikot yung paningin mo. Hindi po normal na 40 years old, o sabihin natin, 46 years old, masakit yung tuhod, masakit yung bewang, lahat na yung masakit, sasabihin mo lang, tumatanda na kasi tayo eh. 46 years old po ako, 3 yung anak ko, wala po akong ganyan. It doesn't mean it's normal, tama na siya. Agree po ba? Normal doesn't make it right. Okay? Normal na kahit saan ka tumingin, talagang may sakit. Pero hindi ibig sabihin na tama yan, na dapat may sakit ka din. Kasi normal yan eh. So dapat kasama ako sa normal. Kasi kung kasama tayo sa normal, dapat lang tayo sa IAM. Kasi sa compensation plan ng IAM, di ba? Hindi na siya normal. So hindi normal na dahil may sakit ang lahat ng kaedad mo, join the club ka. Dapat po, ikaw po yung iba. Ikaw po yung bringer of health. Okay? So dapat, ang mindset natin tama. Kasi, kapag ang mindset natin is, kung kailan ko lang maalala mag-barley, nako, hindi po tamang mindset yon. Mamaya, isi-share ko bakit kailangan yung barley every day. Sino po ba yung umiinom ng barley dito ng daily? Pakitaas nung kamay. Ay, pakitaas nung kamay nung umiinom ng barley daily. Daily talaga ha. Hindi yung kung kailan ko lang trip. Aba, very nice. Ayan. So, lahat naka-hands up. Sige, sige. Oy, 6 lang yung umiinom ng barley daily.
O, 7 ngayon, Mens. Mens, may problema tayo, Mens. 7 lang yung umiinom. Ay, madami. Ang iba, tinype. O, sige, kung hindi nyo alam i-hands up dito sa sa screen, pwede nyo pong i-type. O, talagang ito naman, may palakpak pa, Mens. Ayan. O, okay pala, kasi madami pala. Madami pala yung iniinom. Umiinom. Bakit parang kalahati lang? Ba't po 100 mentorship? Pwedeng patignan, patulong ako kung 100% ba ng members natin, talaga namang umiinom ng barley. Ayan, dapat mindset every day. I have to be the product of my product. Ganon. It takes discipline. Yes, it takes discipline. Tapos, assuming na hindi ka pa, ngayon na yung wake up call mo na kailangan araw-araw na. Huwag kang umalis kasi mamaya papakita ko sa'yo bakit. Okay? And then, kung hindi ka magiging healthy now, kasi tingin mo bata ka pa, next year na, pag may sakit na ako, o diba? So, hindi tayo preventive mag-isip. Or kung nag-umpisa ka na, tapos isipin mo, parang ang hirap talaga mag-healthy living, wag na nga lang. Don't quit, okay? So, kailangan mong mag-decide, kailangan mong mag-commit, kailangan mong mag-focus para maging successful ka sa health na journey mo. Kaya dapat kailangan natin ng community. Okay? So, lahat ng mga health advocates, unite. O, di ba? Lahat ng health advocates, unite. Kailangan may passion. Yung malalim yung hugot mo. Bakit malalim yung hugot ko? Papakita ko mamaya. O, sige. Paki-hashtag nga po, I am healthier 2024. Hindi pa po tapos ang 2024. May pag-asa ka pa. Paki-hashtag po. Mamaya, pag nag-post po kayo, paki-hashtag din. Okay? Magpa-ano kaya ako? Magpa-Gcash kaya ako? Mentorship, okay lang ba kung magpapa-Gcash ng I am healthier na hashtag? Tapos titignan natin kung ano po yung mga parang pinakamaganda na post, ganon. Pwede po ba yon? Pwede po ba yon? Payag? Ayan, so pag nag Yes, yes. yes. Pagandahan ng post mamaya. Ayan, oo, pa-creative, pagandahan. Kailangan wag po akong nakanganga. Pag ako po nakanganga doon sa post nyo, disqualified na po kayo. Kailangan maganda din po ako. Tsaka ikaw. Siyempre, yung mukha niyo po, wag yung maitim ka, tas ako lang yung nandyan. Dapat dalawa tayo sa screen. Okay? So, magko-commit tayo ngayong 2024 kasi hindi pa naman too late eh. And then, it has to be a community decision. So, na-appreciate ko talaga na you have this session because it can be a start for someone else or it can save somebody's life. Saan po ba? O, ayan. Gusto kong makita. How willing are you to be bringers of amazing health? Hindi lang po good health, ha? Kasi alam niyo po yung good health, parang okay, I'm okay, ganun. Kailangan talaga amazing health. Yung pag may track and field, makakatakbo ka pa. O pag naglalaro kayo ng toddler mo, makakatakbo ka. Hindi yung anak, mahawa ka. Yung pag-aakyat ng bundok, kasama ka, hindi yung doon ka lang sa baba, tapos sila na lang, mag-selfie ka na lang nakasama sila doon. Dapat kasama ka din pag may activity, hindi yung, ay, hindi ako nakapag-pictorial kasi may gout ako, men. O, di ba? Parang ang lungkot nun. Sige nga, sino po yung number 10 ang commitment na whatever you learn tonight, you will pass it on and share to your friends, to your family. Kasi alam niyo po, yung natutunan ko nung COVID, it's not that people don't want to be healthy. They just don't know how and why. Kasi ang iba, napaka-common na, oo, kailangan talaga nating maging healthy. Very common na siya na statement. Naku, tama po yan. Kailangan talaga maging healthy na tayo. Habang umiinom ng Coke ng 1 litro. Nung isang araw lang, no, ang anak ko sabi niya sa akin, Mom, can you talk to my friend? Sabi ko, bakit? Sabi niya, nung nag-lunch kami, yung 1 liter ng soft drinks, mag-isa niyang inubos. Nung dinner, 1 liter ulit. Nagpunta sila ng Iloilo, nag-overnight sila doon. Sabi niya, sa lahat ng meals, nag-o-order siya ng 1 litrong soft drinks.
And he's just, sabihin mo 24 years old. O, di ba bata pa? So wala pang effect yon. Pero isang coach sa community po namin, nagtrabaho po siya sa cruise ship. Ang shinare po niya, dahil syempre sa cruise, di ba, kapag ikaw yung parang ano doon, yung sa aeroplano, stewardess, ano ba tawag sa cruise ship? Stewardess din ba tawag sa kanila? Yung soft drinks kasi libre, di ba? Tapos hindi na sila nakakaramdam ng gutom kasi food is there all the time. Lahat ng klaseng pagkain na gusto nila, iba't ibang culture. Kasi international na cruise ship po yun. At 27 years old, sira na po yung isang kidney niya. Damaged na. So, every year, pinapamedical sila. Nung year na yon hindi na siya sumakay sa barko. 27 lang siya, ha? Sexy-sexy pa niya dati, tapos biglang lumobo siya. Tapos yung damage na yung kidney niya. Kaya niya actually natagpuan yung barley. Tapos nag-healthy lifestyle. Tapos, so hindi, yung isang kidney niya, hindi na siya mare-restore kasi talagang totally damaged niya. Pero yung isang kidney niya, yun yung naalagaan nung pag-healthy lifestyle niya. Kasi isa na lang. Kaya sabi niya, this is my last one. Hindi ako pwedeng magpabaya sa sarili ko. But the lesson was, sabi niya, you have to drink water. Kasi nung nasa cruise ship siya, halos wala siyang tubig. Ang tubig niya ay Coca-Cola. Yon. So, dapat po, maturuan natin sila. Because kapag they told her, alam mo, oh, hindi okay ito. Kaya lang masarap eh. May mga tao po kasi na alam nila na diabetic sila, basta may gamot, okay na. Hindi po nila nakikita yung what will happen in the future. So, sasabihin ko po ngayon para alam nyo na kung diabetic kayo ngayon, hindi po kayo magsistay dyan. Kung ang metformin na iniinom nyo ngayon, let's say is 500 milligrams, magiging 800 po yan, twice a day, hanggang umabot na po kayo na mag-insulin na kayo. Pag kayo nag-insulin, magsa-start po yung insulin shot sa umaga, tapos tataas ng dosage, tapos dodoble po yan hanggang gabi. Tapos dadating po tayo sa time na magkakaroon ka na ng blindness, mga micro damage, or mga nerves mo, magaganyan-ganyan ka na. So dadating din po tayo sa time na magkakaroon ka na ng magdadialysis ka na kasi sira na yung kidney mo. And yung high blood medications, tataas ng tataas. Arthritis, gout, lahat po yun. Tataas ng tataas hanggang umabot po tayo sa ating huling hantungan. Pero bago po yun, yung iba, sobrang dami pa ng pinagdadaanan nila. Ako po ba ay online pa, mga mens? Parang hindi ko nakita yung aking itsura. Okay pa Yes, po ba? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Kasi hindi ko nakita yung aking screen. Ayan, okay pa. So, hindi po alam pag ang alam lang nung diabetic minsan, ngayon, diabetic ako, yun lang. Pero nakakain ko pa rin yung gusto ko, naiinom ko pa rin yung gamot. So, okay pa ako. Pero down the line, wala sila nung picture what will happen and how bad can it get. Ngayon, isa lang yung gamot mo, but then eventually we have members in the community na yung magta-try mag-change lifestyle. Meron po silang 7 medications, 14 medications, 17 medications. Tapos meron pong, kasi kapag diabetic ka, di ba, grabe po yung ihi. So, nagigising po sila ng 11 to 13 times a night para lang po umihi. Tapos yung pabalik-balik na infection sa nag-UTI o di kaya yung iba na yung amoy, yan yung mga ganyan. So, yun po yung mga bagay-bagay na hindi napapag-usapan on a daily basis. Kaya pag meron tayong community or meron tayong culture na aware sa health ng bawat isa, then those are things that we can talk about. Okay? Na hindi natin mapapag-usapan on a daily basis. So, your family may need you. They may need you to share about this and they may need you to bring awareness kasi hindi ayaw it's not because they don't want to. It's just because they don't know how. Okay? Mga mens, pwede na pong ibaba yung mga kamay na tumaas kanina. Thank you sa cooperation. Okay? So, why am I very passionate about this? Because nung 2000 na first time kong narinig sa nag-recruit sa akin, networking din yon. So that was when I also started with MLM. Sabi nung kaibigan ko, there is a way to prevent cancer. Grade 6 ako,
isa sa closest cousin ko was diagnosed at 20 years old. She was diagnosed of cancer. And then they told us na nasa lahi. Kasi yung tita ko, closest sister din ng mother ko, she also died of cancer. And yung isa pang sister nila na youngest sister nila also died of cancer. So naipapasa yun. Naisip ko agad, nako, paano ako? Paano kami? So when my friend told me that you can prevent cancer through supplements, talagang all in ako. So since year 2000, I never turned back. Hindi talaga ako, as in research ako ng research. From the time nung 2000 na nag-join ako, naintindihan ko na there is a way to prevent cancer. Ay, nako, I'll take it. So lahat ng supplement na meron ako, dinadala ko talaga sa papa ko. Tapos ito yung verse, 3 John 2 lang po dapat yan. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. I took this as my responsibility. Sige, pakitype, my health is my responsibility. It's always a good reminder for all of us to take charge. My health is my responsibility. Kasi, if you take it upon yourself that it is your responsibility, and you understand that your body is the temple of the Holy Spirit, binigay sa'yo ni God yung body na yan, isa lang yan. And yung Holy Spirit niya, dyan nagsistay. Hindi mo ba aalagaan? Di ba yung kotse natin, inakalagaan natin, pinapa-tune up, pinapa-washing, pinapa-change oil. Yung bahay natin, kamahal-mahal ng interior, pinapa-maintenance natin. May mga sa termite, may kung anong mga, yung mga air purifier, air cleaners, ang ganda ng bahay natin. Pinapalinis natin all the time. Paano po yung katawan natin? How much do we spend for the maintenance of our body? Ang bahay, pag nasira, mapapalitan. Ang kotse, pag nasira, mapapalitan. Lalo sayang, di ba? Libre kotse. Pwede papalit-palit ng kotse. Yung katawan po ba? Pakisabi naman. Yung katawan po ba natin mapapalitan? Pag meron ka po, pagawa din ako. Yung katawan po ba natin mapapalitan? Hindi. But if we spend for our cars, if we spend for our houses, means ang iba nga, di ba, yung mga garden nila, talagang may gardener na ina-hire para dun ma-maintain ang grass, ganyan. Tama yung cutting, ganyan. Yung body natin, yung liver natin, yung kidney natin. Ayan, okay? Oo. Hindi, di ba? Hindi napapalitan to. Isa lang po kayo dapat alagaan mo to because this is the only place since birth till death na meron ka and meron ang Holy Spirit para tirhan. Di ba? Pag kunyari yung Holy Spirit bibisita sa'yo, anong klaseng bahay ang gusto mong tirhan niya? Yung walang bubong? Yung butas-butas ng bubong? Di ba, as much as possible, gusto mo yung very special guest, ilalagay mo siya sa isang 5-star hotel. So, dapat yung bahay, yung katawan po natin, as much as we can, make it like a 5-star hotel for the Holy Spirit to live in. Okay? So, that's what I understood. This is my body. This is my responsibility. Growing up, never ko pong maalala na nagkaroon ako ng regular na period. Okay, so if you were able to attend my previous training sa office, sinabi ko po doon na yung ating period, yung ating regla, hey you guys, sa mga babae muna, sa mga babae, ang regla natin tells so much about the status of our health. Sa mga lalaki, mapapakinabangan nyo yung information na to sa mga kababaihan sa buhay ninyo. Tulungan nyo po sila. Pag ang regla natin, pag nasa productive age tayo, tapos hindi siya monthly, then it's already a sign that there's something wrong with your health. Total condition nung katawan.
Before also, I was asthmatic. I had asthma, allergic rhinitis, and sinusitis. Ito po yung power 3. Magpipinsan po sila. Talagang magkakasama po sila. Pag may allergic rhinitis ka, malamang magkaka-asthma ka din eventually. Tapos ang sinusitis. Dati, nagbabaon ako lagi nung ito sa bag ko para pag at the onset na nararamdaman ko na parang pa-sinus na ako, iinom na ako niyan. Pero ngayon, iba na yung binabaon ko sa bag ko. Green pa din, oh, di ba? So, post ko po yan nung 2018, the two different kind of green. Tapos, sipunin po ako. May migraine ako, tapos irregular yung period ko, tapos yon. Bago din po ako nag-join sa supplement na industry, every time na may period po ako, either nasa bahay po ako kasi hindi ko kayang tumayo or nasa clinic. Kasi during the day, kaya-admit po ako nun sa clinic kasi sobrang sakit. So, nung naintindihan ko yung health, kahit na may period ako, minsan nasa head office ako, tumatayo ng 2 oras, nagtitraining, na hindi nila alam na may regla ako na first day or second day yun. Pero dati talaga, clinic lang ako or di kaya bahay. Okay? So, ibang-iba po ang buhay nang alam nating inaalagaan yung sarili natin. Yung migraine, after giving birth to my youngest, talagang 3 to 4 days a week atake ng migraine. Tas newborn yung anak. Sobrang, kaya kami po, dati talaga nasa China kami. 2007 until 2014. Pero nung 2014 December, that was when my youngest was born, nung buntis ako sa youngest ko, umabot po yung BP ko ng 200/120. So my health really deteriorated. Tapos yung migraine attack ko, sobra-sobra na. Kasi wala kaming pamilya sa China. So yung husband ko, ma-absent na talaga siya sa work. Kaya nag-decide kami na kailangan naming umuwi ng Pilipinas kasi para dito kasi may tutulong sa akin pag nagkakasakit, pag nagkaka-migraine. So hindi ko talaga matanggap-tanggap yun na gano'n ang buhay ko kaya naghanap ako ng paraan. Salamat sa Barley, okay? Dati po, ganyan po yung aking bahay. Parang butika pero all natural. Ito po, kung nakikita niyo yung sa left side na yan, 1 bottle po niyan was 200 pesos. Iniinom ko yun every day for collagen to help me with my migraine. Ngayon, barley na lang. Dati, umiinom po ako ng vitamin C. 17 years ko na pong ginagamit yung vitamin C na yan. Pero nung dumating yung barley, sabi ko, sige na, hindi nga ako iinom ng vitamin C na to. Kapag on the onset or parating yung trangkaso, high dose ko lang po yung barley. Hindi na ako uminom. Nung nag-barley ako, yung vitamin C ko for 17 years na buong family kami umiinom, lahat nag-transition na kami sa barley. Meron din po akong B-complex. Meron din po akong enzymes. Meron din, dami ko na, meron din po akong calcium. Meron din po ako para sa, tawag nito, collagen, ganyan-ganyan. Sulfur kasi siya so more of, makakatulong siya sa bones. Mga ganyan. Hindi pa po yan kompleto, mas madami pa po. Nung dumating po yung barley, dahil nasa Bible siya, sabi ko, sige nga, testing ko nga ito kung totoo to. Talagang may something sa barley kasi nasa Bible siya. So, ininom ko yung mga current supplement ko ng 2 months, kasabay mo na yung barley. Kasi, mag-a-adjust pa yung body natin. Always remember that may bago kang uminom or first time mong uminom ng barley, give time for your body to adjust. Okay? So, mag-a-adjust yan. After 2 months, tinigil ko lahat. Sabi ko, barley na lang. I'll prove this kung totoo nga na superfood siya. Kung totoo nga na amazing siya. Mga men, na-prove ko talaga. Kasi lahat ng meron ako, kaya po niyang i-replace. But, minimum po talaga ako 2 sachets every day. And, if sa araw na to, madami ang activities ko, kunyari, babad ako sa araw, papunta dito, papunta doon, sobrang dami kong ginawa. Siyempre, magpa-power up ka the whole day. But at the end of the night, iinom po ulit ako ng another 2 sachets to recharge. And para habang natutulog ako, patuloy ako magde-detox kasi hindi ako kinulang sa nutrients. Kaya dapat po, everyday tayo umiinom ng barley.
Mamaya, baba pang explanation mamaya. Ngayon ang tanong, ito ba pag pinapresent natin sa ating table talk or IBP, ang barley may 68 micronutrient. Grabe yan, di ba? Taon na tayo, grabe yan. Tapos yung kausap mo tumaas yung kilay, tapos sasabihin sa'yo, ano ngayon? Paano ko matutulungan yan? Tapos biglang sasabihin mo na lang, basta may micronutrients yan. Sabi nila makakatulong sa atin yan. Kasi di ba ang tao will always say, para saan yan? Bakit ko kailangan yan? O di ba? What's in it for me? How can it help me? Magpapatuloy po ba ako or next episode na to? Gusto kong malaman. Should I continue or should I stop dito and then magkakaroon tayo ng second session? Kasi baka 1 hour, baka ano na. Continue, men. Continue? Continue po ba? Or pwede sa next na second? Tuloy? Actually, ina-assess ko lang kung Men, continue. continue. Sige. Okay, let's go on. I am learning. Okay, sige. Continue natin. From time to time, tatanungin ko kayo kasi para meron kayong may choice kayo. Okay, next. Sabi kasi ni Dr. Yoshihide Hagiwara, di ba? Scientist siya na out of the 150 different plants, talagang barley yung most valuable for human body. Totoo po yan. Sinabi yan. Nasa document po yan. Nasa medical journal. Yan po talaga yung nakalagay. Pag ang tanong, ano ngayon? So what? Kung sabi ni Dr. Yoshihide Hagiwara, ano ba magagawa sa akin yan? Okay? Ito, a little bit of comparison. Hindi ko alam kung nakikita niyo po, pero babasahin ko. Example po, potassium. Lagi nating nadidinig o nababasa na kapag potassium sobrang taas, ito po comparing, ang unit of measurement is 100 grams, okay? So example, meron daw po tayong 100 grams na barley, tapos 100 grams na spinach. Kasi pareho silang raw na form kasi hindi sila yung ginawang powder, ganyan. But just the same, 100 grams ng spinach, 100 grams ng barley, 100 grams ng lettuce. Di ba yung lechugas? Kinumpare yon. So when it comes to score, hindi na nakikita yung unit of measurement nung scoring. Pero ang lechugas po, sabihin natin, may potassium content na 208. Ang spinach may 490. Ang barley po may 8,801. Ang sodium, lettuce nasa 20. Ang spinach nasa 25. Ang barley po nasa 7,758. Ang magnesium po, ang lettuce may 9.7, ang spinach may 59, ang barley po may 224. Ano ang significance ng sodium, potassium, tsaka magnesium? Pag pinagpapawisan po tayo, especially active lifestyle, nag-workout, nagbabasketball, ito po yung nadideplete. Pag nadideplete po yung sodium, potassium, magnesium natin, nanghihina po tayo. O di kaya, alam niyo po yung mga tao na sinasabihan nilang, pag kayo nanghina, kumain kayo ng saging. Kasi kailangan mo ng potassium. Kasi may mga tao po talaga na hindi sila makabangon. Literally kasi nag-down yung potassium nila. So irarush po sila sa emergency room, tapos i-dextrose po sila ng electrolytes kasi nag-down. Yung iba, inaagapan ng saging. Ang pinagkaiba po ganito, ang saging po mataas sa sugar. So, mabibigyan ka ng saging ng potassium, yes. Pero mag-shoot up din po yung blood sugar mo. Kung araw-araw ka pong kumakain ng ilang ganon ng saging, ang tawag doon sa isang ganyan sipi. Mentorshing, yung sipi? Isang ganon ng saging. Sobrang taas na po malamang ng sugar nyo. But, Piling. ano mo yan? Ano po yung ganyan? Isang piling po. Isang piling. Sige. Thank you. Pag kunyari ganyan ka kumain ng saging araw-araw, ang barley, walang sugar. May anti-diabetic property pa siya. So talagang, anti-diabetes property siya. So talagang bababa, yung manunormalize, mababalance yung blood sugar mo.
tas ang taas pa ng content ng sodium, potassium, magnesium, especially kung athlete ka, hindi ka manghihina. May video po ako niya, may reels po akong nilagay na pre-workout or pre-zumba or kung tumatakbo ka, inumin mo yan bago ka tumakbo. Kung nagba-basketball ka, inumin mo yan bago ka mag-basketball. Bago ka pagpawisan, uminom ka ng barley para during your workout routine, during your exercise, hindi ka manghihina. Kung nagsiswimming ka, hindi ka magka-cramps. Kasi usually, sodium, potassium, magnesium, it's very critical sa atin, sa katawan natin, sa levels ng survival natin. Pwede po tayong mamatay because of low sodium, low potassium, low magnesium. Pwede din po tayong bumaba yung ating maglo-low blood tayo because of low magnesium. Yung mga umiinom po ng mga slimming tea, yung mga tumatakbo-takbo ka, ang isa pong indication nun sa blood test nila, mababa po yung magnesium nila, which is prone ka sa cramps kapag ganun. Or naninigas, ganyan. So, pag nakikita mo yung mga ganyang signs sa katawan mo, check your potassium, sodium, and magnesium na level. Then, 68 micronutrients yan, yung mga bagay na yun, yung mga information na yun, kapag athlete siya, maiintindihan niya na hindi lang yung sasabihin lang natin na 68 micronutrients na hindi po natin masasabi yung anong ginagawang tulong nito sa kanilang katawan. Di ba? Pag alam mo, sino po ba yung athlete dito? Meron po ba? May nagba-basketball po ba? Pakisabi, me, nagzuzumba ka, nagba-basketball, tumatakbo, or swimmer. Ayan, may me, o, di ba? Mas ma-appreciate mo, di ba, pag sinabihan ka na yung sodium, potassium, magnesium na content ng barley, kapag ginawa mo siyang pre-workout drink, pag ginawa mo yung routine mo, malayo kang mapagod, malayo kang magka-cramps. Di ba yung iba po, mag-energy drink sila? Pero yung energy drink po, makakakos yun ng diabetes. Mag-shoot up po yung blood sugar ninyo dyan. Barley po, walang ganyan. Oh, di ba? Oh, di ba, di ba, di ba? Okay, next. Ito naman po, may video po ako sa YouTube. Hindi ko na po siya ipi-play kasi around siguro mga 8 or 10 minutes to. Kung alam po ni Mentor Shing yung link, pwede niya pong ibigay sa inyo. Nasa YouTube po yan. Kung nasa I Am Barleyfied po kayo na community natin, nandun din po yan sa I Am Barleyfied. Pinost ko din po yan kasi specific po siya to vitamins and minerals. So, for reference, i-watch nyo na lang po siya para mas madami tayong mako-cover ngayon. Okay? So, nasa YouTube din po yan. So, I think Mentor Shing maybe alam niya po yung, yung link or nasa I Am Barleyfied na, na group. Pero, just to give you a summary, meron po, ito po yung mga, kumbaga pa, critical vitamins na kailangan ng ating katawan. 13 lang po. And, water-soluble ang tawag sa vitamin C and B. Pag sabing B complex, yun po yung B6, mga B12, yung mga para sa nerves, ganun. Ang vitamin C po, water-soluble sila. Ano ibig sabihin? Ano po ibig sabihin ng water-soluble? Kapag umihi tayo or pinagpawisan tayo, lumalabas po yun. Our body does not store. Wala pong capacity ang body natin to store vitamin C and the B vitamins. That's why we have to take it every day. Okay? Fat soluble, ibig sabihin, ito po, vitamin A, vitamin D, E, tsaka K, ADEK. ADEK. Yan po yung naso-store sa ating fat cells. Healthy, or mostly known as the cholesterol. May lesson po tayo na hindi po bad ang cholesterol as long as you have the right type of cholesterol. Okay? Kasi kapag sobrang unhealthy na kinakain, may mga cholesterol po na tumataas that serves as warning na may mga damages na yung body natin. Pero hindi po, parang si cholesterol ay police lang po siya. Hindi po siya yung kriminal. Pag mataas po yung LDL or isang level ng cholesterol, para po yung police na nagsasabi na may magnanakaw. Pero hindi po yung cholesterol ang magnanakaw. Okay? May nagwa-warning lang siya. So, yung kailangan natin, pag hindi enough yung cholesterol sa body natin, dahil pinaiwas tayo sa cholesterol,
Again ha, there's a good type and a bad type. So you have to know the type na meron ka. Pero yung mga vitamins na to, it gets stored in the body. Electrolytes, sodium, potassium, magnesium, mga minerals po sila that play a very crucial role in our bodies. In our body. Minerals work together, must work together. But minerals, when taken from a synthetic source, has toxicity. Bakit po ako lumipat sa greens to get my iron? Kasi ang iron na binibili po natin, which is synthetic, hindi po siya totally compatible sa body natin. And kapag umabot po yung point na na-reach na natin yung enough level, hindi natin malalaman na hindi niya sasabihin na mentor, hindi niya sasabihin, ano ba, mentor Mir na. Tama na muna yung iron. Tigil na muna sa pag-inom ng iron kasi maximum level ka na. Walang warning sign yung body natin. Ang may warning sign lang kapag toxic na yung level. Which, nakakatakot pa din kasi lack of iron, may headache ka. Anemic, di ba? Too much iron, may headache ka din. Pero toxicity na pala. Toxic level na. So, nung nalaman ko yun, sabi ko, naku, nakakatakot kasi that time nagbe-breastfeeding ako, sabi ko, nakakatakot naman pala to. Kaya dapat hahanap na lang ako ng rich in chlorophyll to source out my iron para hindi ako ma-reach doon sa toxic level because chlorophyll has the exact, almost, sabi mo, 99.9 exact ng dugo ng tao. Kasi yun yung dugo ng plants eh. So, very compatible siya sa body natin. Anong kulay yung barley? Kulay yung barley. Di ba kung call center agent ka, tas anemic ka, bakit natin sasabihin sa kanila, friend, mag-barley ka, itry mo. Kasi talagang ang baba na ng red blood cells mo, anemic ka na. Alam mo, dahil may chlorophyll ang barley, makakatulong sa'yo to. So may call center agents po ba dito? Most vitamins are not produced by our body. Not produced, most of them. That's why we have to get them from food. Most minerals can be produced by the body. But, later, papakita ko yung conditional minerals. But, we can also get them from food. Okay? Ayan. Ito naman, this talks about enzymes and amino acids. Ayan, so another video about enzymes and amino acids. So I encourage you to go watch para mas later after ng training para maintindihan nyo kung para saan yung enzymes, para saan yung amino acids. Okay? Enzymes, our first line of defense. SOD is, di ba, alam natin na antioxidant siya, helps with the detox process. As we age, nagde-decline po yan. Kaya dapat nasosource out natin yung SOD from the food that we eat. Tapos, ito naman, may catalase, lahat ng living tissues natin, dapat may ganyan. Pero ang enzymes, hindi po siya maa-absorb or magagamit ng body natin kapag wala siyang coenzymes. So kapag dati umiinom ako ng supplement na enzyme lang, pag kulang pala ako sa nutrients, useless siya. Hindi siya ma-activate. But if you get it from food, yung enzyme na meron sa food, may kasama ng coenzymes doon, which are your vitamins and your minerals, para ma-activate yung enzymes. Next. Lahat ng enzymes. Different kinds. There are a lot. I think around 300 enzymes. They are all sensitive to heat and light. Kaya dapat wag po nating titimplahin yung barley sa mainit na tubig. Tama po ba? Aware po ba lahat na ang barley ay especially wag sa boiling water. Enzymes die at around 40 degrees. Okay? They die at around 40 degrees to 50 degrees, somewhere there. And yung kotse din po natin, mainit din. So, wag din po iiwan yung barley sa kotse. Yung iba nilalagay pa po sa truck.
Di ba? So, pag nilalagay mo siya sa loob ng kotse, pwede. Dadalhin mo, nag-i-aircon ka, tapos, kunyari, alis ka ng mga 1 or 2 hours, kahit papaano may lamig pa. Pag on mo ulit ng aircon, medyo malamig pa ulit. Pero pag yung nasa trunk, sobrang init na po nun. So, delikado na po yung barley natin. Yung enzymes na live enzymes sa barley, baka po mamatay. Okay? Without enzymes, our body would not function at all. Without enzymes, we cannot survive. Pakitype po. Enzymes, I need you. Pakitype po. Enzymes, I need you. Yes. Kailangan po alam nyo. You need enzymes every single day. And alam nyo po ba, yung kinakain natin, di ba, ang barley may micronutrients. Ang kinakain natin, fats, proteins, carbohydrates, tawag po sa kanila macronutrients. Pag wala ka pong enough enzymes to digest fat, magkakaproblema ka po sa digestion sa fats. Pag wala kang enzymes to digest proteins, pag wala kang enzymes to digest your carbohydrates, magkakaproblema ka po sa pagdating sa breakdown ng food tsaka absorption. We need enzymes with all the food that we eat. Okay? Meron tayong mentor na allergic siya sa shrimp since bata. Nung na-discover niya yung barley, sinabihan namin siya, i-test natin. Ikaw yung magiging sample. Alam niyo po ba, after siguro hindi ko matandaan kung mga 6 months or 8 months of taking barley, totally, she can eat shrimp na. Pero daily habit po yun ha. Daily habit, 2 sachets every day. Nakakain na po siya ng shrimp. The only time na ma-allergy siya sa shrimp is kapag hindi fresh yung shrimp. Which, karamihan naman sa atin, ma-allergy naman talaga, di ba? Kapag hindi fresh yung isda, pag hindi preska, yung isda, mangangati, di ba? Yung lalamunan mo, di ba? Yung dila mo. So, pag hindi naman talaga fresh isda or baboy or whatever, talagang magkakaroon po tayo ng allergic reactions, which is normal. So, sa kanya, na-tolerate niya na ang shrimp basta fresh. Yun. Okay? So, sobrang po yan. Testimonial niya po talaga yan. Now, eto, amino acids, yung mga karne, yung mga proteins na kinakain po natin, hindi po yan karne, diretso sa muscles natin. Ang dami pa pong process, enzymes din po yung magbe-breakdown sa kanila para maging amino acids sila. 'Di ba sinasabi po, kapag nag-gym, kapag nagbe-build ng muscles, kailangan kumain ka ng madaming protein. Kasi yung protein na kakainin natin, i-breakdown po yun ng body natin para maging amino acids. Good news! Pakisabi, good news! Good news! No. Barley supports muscle building kasi may amino acids na po siya. Kaya magtataka ka, ba't parang may muscles ako? Di naman ako nag-weights. Talaga pong meron akong muscles kahit di ako nag-weights. Kasi loaded po kami sa barley. Kahit po yung youngest ko, nakakatawa ng isang araw, finiflex-flex. May pinsan siyang pumunta dito, tapos naka-muscle shirt siya, tapos nag-flex-flex siyang gano'n, no? Sabi niya, look at this, I have muscles. Sabi nung pinsan niya, why? Sabi niya, because I drink barley every day. Oh, di ba? Pero, ano po yung role ng enzymes? Ito po yung nagbe-breakdown ng food. Ito po yung nagpapatulong ng grow and repair body tissues. Tumutulong sa atin, especially kababaihan, for our hormones and brain chemicals. Provides an energy source, maintain healthy skin, hair, and nails. Di ba sinasabi natin, di ba trabaho yan ng collagen? Alam niyo po ba, lahat ng amino acids na kailangan ng body natin to produce collagen, meron si barley. Parang
Kasi ang collagen po, as we grow older, kaya po tayo nagkakaroon ng mga fine lines and wrinkles kasi yung capacity natin to regenerate, hindi na siya kapareho nung bata tayo. Kasi nadideplete po talaga yung ating collagen. But when you take barley every day, continuous pong nasasupplyan ng needed amino acids yung body natin so we can continue to produce our own collagen. Mentor Ray, di ba sabi mo kanina mukha akong 20 years old? Di ba, Benz? Di ba nakita na tayo sa personal? Oh, Mentor Yes, Shing, man. nakita na tayo sa personal. Barley po. Sinasabi sa inyo. Since 2017 pa po ako umiinom ng barley. So that's sa September, ano na po, 7 years. So, hindi naman po dalawang sachet. Tapos, the next day, pagkagising mo, uy, totoo nga yun, naging 10 years younger. Hindi naman ganun. Lokohan na po yung ganyan. Continuous po, lifestyle. Okay? Lifestyle po siya. Boosts your immune system and sustains a normal digestive system. So, there are hundreds of amino acids found in nature. Hundreds po About 20 amino acids lang po yung kailangan ng human body. And, ang iba, pwedeng sa pagkain, ang iba, pwedeng i-produce ng body natin. But there is a problem. Oh, yes. Pag sinabing essential, hindi po ibig sabihin na hindi siya importante, okay? Pag essential, ibig po sabihin, essential na makuha natin siya sa pagkain. Okay? Pakitype essential. Okay? Essential, meaning, we need to get it from the food that we eat. Non-essential, the body can synthesize it. The body can produce, the body can make it. Kaya non-essential. Hindi po ibig sabihin na hindi importante, okay? Non-essential simply means the body can synthesize, the body can make it. But, if hindi enough, ang materials na kailangan to make those amino acids, hindi mo siya magagawa. So, meron po siyang prerequisite kung sa subject pa, di ba? Meron siyang requirement na dapat meron ka nung A, B, C, D na vitamins, na minerals. Dapat may ganito kang amino acid. And then, magagawa po yung etong amino acid, sasabihin sa'yo ng katawan mo. Pag wala ka ng requirement 1, 2, 3, hindi mapoproduce ng body mo. Meron din po tayong tinatawag na conditionally essential amino acids. Why? Kapag mataas po yung ating stress level, nagiging acidic po yung katawan, hindi natin mapoproduce yung amino acid na yun na essential for our body. Kaya po sobrang bilis mag-deteriorate ng health, mag-decline ng health ng taong negative. Sino po dito? Nako! Magpahawa ka na ng positive. O, pakisulat nung plus sign kung dapat kung convince kayo na kailangan nating maging positive talaga. Kailangan nyo pong maging plus sign. Kailangan nyo pong maging positive. Kasi alam nyo po ba, hindi lang po mental health ang affected. Yung katawan po natin, may mga amino acids tayo na conditional na kapag hindi tayo okay mag-manage ng stress level natin, hindi na mapoproduce ng body natin. Or di kaya, pag may sakit tayo, may mga amino acid na sana kayang i-produce ng katawan, pero hindi mo mapoproduce kasi may sakit ka. Kaya dapat po, pag may sakit tayo or highly stressed tayo, mag-add tayo ng dosage ng barley. Ang laking tulong po nun para ma-alkalize yung body natin. Kasi the acidic environment grows cancer and makes you very sick. Barley is alkaline. Tulungan po natin yung katawan natin. Yes po ba yon? Yes. Pakisabi, yes! Paki-thumbs up sign. O di kaya paki-type ng yes. Kung bago po ba yon natutunan? Kailangan po stress level management, positive mindset. Kasi ang health ng body natin, nakadepende din po doon. Okay? Yes.
So kapag under stress or under sickness, higher dose po tayo ng barley. Okay? Ayan. So barley helps with detox, supplying nutrients to the body for proper function. It boosts the immune system. It alkalizes the body and so much more. Sobrang dami po ng nagagawa ng barley. But it does not cure. Everybody, can you type barley helps? Paki-type po, barley helps. Ayan. Barley helps, barley does not cure, okay? Pag may tulong na nabibigay sa katawan natin, definitely po yan because God is so amazing. God made our body with the capacity to heal itself. Okay? So it's the body that heals itself. Barley helps the body heal itself. Okay? So I think hanggang dito na lang muna tayo. Since 8:30 na, meron pa po sanang mga role-playing, pero next time na po yon. Hanggang dito lang po muna yung ating slide. Actually, may ganyan pa. Oh. Pero hindi ko na yan sasabihin kasi sobrang ma-extend na tayo. Okay? So, ibig sabihin na ito, mentorship, magpa-part 2 ba? Magpa-part 2 ba? Oh. Hindi, kasi alam ko din naman na 1 hour and a half na tayo, men. So, ano na siya, baka information overload na kayo. So, ayoko namang i-bombard kayo ng, ng too much information. Kasi, nakita ko may first timer, so may mga slides ako na kailangan ko siyang parang pagtuunan ng pansin para yung mga first timers natin maintindihan din nila yung concept na yon. Kasi yung mga second, yung mga madaming beses na medyo mabilis na yung ibang bagay dun sa inyo. Pero sa mga first timers, para mas ma-appreciate nila yung training. So okay lang po. So yan na po yung ating, saglit lang Dapat pupunta ako sa ending. Actually, tingnan nyo kasi madami pa po yung aking mga slide. Ganyan, no? Ayan. Dito na lang. Ayan. So, doon na po ako mag-end. Tapos, kung pwede lang mag-request, ayan. Maghihingi po ako ng volunteer sana na makakapag-share ng aha moment or yung takeaway nyo, yung pinaka, wow, yun pala yun. O di kaya, ano po yung iti-take action mo? Kapag sasabihin mo po na everyday na ako magdidrink ng barley, wala pong judgment. Okay? So, pwede po bang mag-request? Mens, sino po yung host natin? Mens, ayan. Nakita ko na yung ating host. Mens, pwede po ba tayong mag-request? Siguro mga 2 or 3 sharers to share yung aha moment nila, yung takeaway, o di kaya yung, yung iti-take action nila. Sige, Mens. Okay, mga mentors. Ayan. Thank you so much, Mentor Elise, no? Grabe, napaka-informative and detailed yung yung kaso bitin tayo sa oras, no? So I believe na magkakaroon ng ng part 2 ito, no? So ayan mga mentors, ayan maraming nagta-type sa ating chat box, I am learning. So ngayon naman po mga mentors, sino dito yung yan natuto and ayan, kagaya ng tanong ni Mentor Elise, yung aha moment. Sino po ba? Mens, yung first time. Ayun, yung nag-type kanina ng 1 sa first time na naka-join. Pwede po Ayan. bang mag-request sa mga Yan yung first time kanina. Sino yung mga first time? Ayan, ang dami kaninang first time, no? Oo nga, nakita ko nga, Mens, daming 1. Kaya sabi ko may mga area na magpo-focus tayo. Sino po may volunteer po ba? Kung walang volunteer, voluntold na lang. Volontoro. Volontoro. Oo, volonturo, ganon. Hanap tayo dito, Mens. Ayan. Baka may volunteer. Ayan, no? At least 2 shares. Ayan. Si Mens Mary Jane po ba? First time? Nakita ko kasi may camera siya. First time po, ayan! Ayan, Mens, oh. Si Mens Mary Jane. Good morning po, Mens. Okay, so for my aha moment sa session na to, Mens, very grateful po talaga ako sa session na to. Once lang ako nag-attend ng forum, men, pero ito talaga yung natutukan kong forum out of all the forums kasi parang sabi ko nga kay Ment Mitch, parang to session na to, parang nagbigay sa akin ng hope. Kasi
Lalo na mentong sinabi mo na, yan, naiyak ako. Yung sinabi mo, I have a choice. My gene is not my family's destiny. Kasi may sakit po ako na na nung pinanganak ko po yung anak ko, yung sakit ko, sakit din niya. Tapos yung sakit din niya, nanganak pa ng ibang sakit. And knowing na dito sa Lessons of Forum Ment na pwede ko palang baguhin yon at dahil nagtitake naman ako ng barley, parang pwede rin palang mabago para dun sa mga anak ko, men. Para yung mga susunod nila, hindi katulad ng pinagdadaanan namin. Kaya very grateful po ako. Aha moment talaga sa akin na pwede ko palang palitan yung destiny na yon. Kaya thank you very much po, men. Ayan, thank you. Thank you, Meds. Yung ano po, yung 'di ba minsan meron na tayong sakit, like example, ang mentorship, andiyan ka po ba? Okay lang po ba i-share ko yung Yes case po, ni Fran? I'm listening. Okay lang Sorry i-share lang ko yung talaga case po yung nasa car ako. Pero Yeah, grabe, sobrang na-bless talaga ako, Mins. Thank you very much for honoring yung pag-invite namin sa'yo. And definitely, I think baka magiging journey na talaga to. May next session to. Tama ba mga mentors? Mag-unmute kayo and say agree. Kung go kayo sa next Agree, session. men. Agree. Next session. Yes, agree, Mens. Second session. Please daw. Ay, grabe. Oo, ayan, si Mentor Shing, lagi niya pong sinishare kasi, di ba, alam niyo naman po yung testimony ng husband niya, di ba? So, bago pa nila nalaman si IAM, may condition na. So, ganun din po sa mga mentors natin, di ba? Kung ngayon, nasa IAM ka, ngayon mo lang naintindihan, so may mga bagay na meron na. Pero, at least ngayon, kung meron na, hindi na siya lalala. Parang may way ka na makakatulong sa'yo na hindi na siya mag-worsen. Kesa sa yung hindi mo talaga naintindihan yung basics ng health, na nag-worsen na siya, na helpless yung feeling mo. So ngayon, at least you won't feel so helpless. You do your own research, you read a lot about doon. Ang dapat lang, ang sources natin is legit, okay? Dapat alam nating mag-screen ng hindi lang vloggers or bloggers. Kailangan po yung background, research-driven siya. Okay? So, an encouragement lang, men. So, thank you for sharing. So, nakita ko, si Mentor Francis. Talagang, ako nang pang-volunteer. Nakikita ko yung video. Mens, first time mo ba, Mens? Hindi. Na nag-join. Baka mahiyain to, Ayan po si Mentor Francis. Mens, pwede ka pong mag-share? Ay, baka hindi tayo naririnig, Mens, no? Mentor Raymar, baka hindi niya naririnig. Ito po, si Mentor Dulce. Naka-on yung video eh. Nakikita ko naka-on yung video. Go ahead, Mens. Mens, kapapasok ko lang po. Alam niyo Ayan. naman ako lagi nagtatago. Tawag tayo dito, Mens, okay, dito sa Team on Fire. Okay. Si ano kaya, Mentor Berna. Amazing morning, Ano ba Mentor yung Berna. isi-share? Ano po yung aha moments, yung Mens? Hindi po ba si Mentor Berna? Yes, ma'am. Nandito po ako. Yun. Gising morning, everyone. Ano po yung Ayan. aha moments moment? Kindly share to us. So, nandito kasi ako sa lababo, naghuhugas. Ayan. Share ko lang po, una sa lahat, syempre nagpapasalamat po ako sa natutunan ko ngayong araw na ito kasi syempre maganda yung naibahagi ng ating mentor. Thank you po. Tapos, actually, yung father ko ho, diabetic po siya. Ngayon, araw-araw na po siyang nagte-take ng barley capsule. So,
sa awa ng Diyos, bumubuti na po yung kalagayan niya. Tapos, aside from that, meron din po siyang black coffee since ang father ko ho, mahilig din po siya sa black coffee. Saka yung coffee natin is non-acidic po siya. Kaya nakakatulong din po yun para sa arthritis ng father ko kasi sabi niya, nawala din po yung arthritis niya rin daw po doon. Ayun, so bali, ang take ng father ko is 3 times a day ng barley, tapos yung coffee every morning nga. So dahil ubos na yung black coffee, nag-take naman siya ng tongkat ali. Yun po amin. Kaya nagpapasalamat po ako dahil maganda po yung effect ng barley. Pati yung baby ko po, nagba-barley rin po siya kasi mag-gastric po yung tiyan ng bata. So nagsusuka siya. Dahil mahilig siya sa mga matatamis, sa mga, alam niyo naman po ang bata, bihira kumain ng mga gulay yan. So salamat sa barley kasi syempre, umiinom siya, yung barley powder talagang iniinom niya. Gusto niya yung last. Kaya ayun po, nai-enjoy niya tapos na-lessen din po yung pagsusuka niya at saka yung pagtatain niya. Tapos naging ano rin po siya, yung brainy sa mga klase niya kasi ano po siya, kinder, ayun. Kaya nakakatuwa. Yun lang po, men. Maraming po salamat. Thank you. Thank you for sharing. Thank you so much, Mentor Berna. Okay, sige po. Ayan, may gusto pa po bang mag-share? Ayan. Or kung wala na po, kahit question, kahit isa lang. bago natin pakawalan si Mentor Elise. Bago pa kawalan Good talaga. morning, man. Ayan, may nag-amazing morning. Sino yun? Oo nga, Ako, hindi ko rin nakita. Mentor Dan. Sige po, Mens. Go ahead po, Mens. Ask ko lang, ako kasi meron akong gallbladder ngayon. So, nagtitake ako 3 barley every day. 2 sa umaga, 1 sa gabi. So, ano pa magiging advantage na doon? May gallstone ka po, Mens. Yes po. Oo. Mens, yung gallstones po kasi, depende po siya kung gaano po kalaki. Di 5 ba, cm po. Ilan po? 5 cm. Ayun, yung 5 cm, may chance pa po siya. Pag mga 5, ang ano po kasi, mga nasa 3 lang siya, mga 2 or 3 ganon, malaki po yung chance na pwede pa siyang ma-wash out. Pero pag nasa mga 5, between 5 to 8 na po siya, medyo alanganin na po yun. Okay? So, yung chance natin na, let's say, na hindi na siya malinis, medyo mababa na. Na kapag ganyan, nire-recommend na po ba sa inyo na ipatanggal? Hindi pa naman, men. Hindi naman ikaw sinabihan. Ang Hindi pa din. importante lang doon is tama po yung inyong food choices. Kasi yung mga stones po, actually everyday nagpo-form po tayo ng stones. Kidney stones, gallstones. May mga stones po talaga tayo. Diamonds sana, no? Para nagagawang mga hikaw, gano'n, nakagkakaperahan. Pero nagkakaroon po tayo ng stone formation based on the food that we eat. Mga oils, yung mga kinakain natin. Ngayon, kapag ang barley, it helps you to detox and to clean up. So yung possibility na lumaki yung stones nyo po, pwedeng mabawasan because you're taking barley. Pero, kapag ang lifestyle po natin hindi maayos, kunyari, smoking ka po, men? Yes po. Smoking ka po? Ano po? Nananigarilyo po ba? Wala po akong, wala akong bisyo po. Okay. Kasi pag kunyari, smoker, drinker, di ba? Tapos grabe magpuyat, tapos hindi pa umiinom ng tubig. So pag yung mga conditions na yon, talagang hindi okay. So kahit gaano po nating inom ng barley, parang hirap na si barley na linisin yung katawan mo, pasok ka naman ng pasok ng dumi, okay? So dapat po talaga barley plus maayos na lifestyle. Kasi ganito po yon. General na po ito para sa lahat ha. Ang body po natin, kaya po tayo nagkakasakit, kaya po nasisira. Number 1 kasi madumi. Number 1 po talaga yan.
Di po ba? Di ba, Mens? Raymar, may kotse ka, no? Pag yung kotse nyo po ba madumi, gagana po ba? Hindi po. Di ba? Di, Di ba Mens. hindi? Di ba magpapa-change oil ka nga kapag pangit na, hindi ka na masyado yung mga brake fluid, hindi ka na makaka-brake, di ba talagang magmamalfunction? So, ganun din po yung katawan natin. Kapag madumi po yun, talagang yun po yung sumisira sa katawan. So, barley helps with detox, okay? Next stage, barley helps supply the nutrients. Kasi, generally speaking, yung mga kahit po magulay pa po tayo everyday, hindi na po maayos yung conditions ng soil natin. May mga medical journal na po yan. Mga 20 years ago pa po, mula nung nag-start ako sa supplement industry, depleted na po yung ating soil sa mga minerals. Zinc, yung mga soil ngayon, depleted na sa zinc. Ang maganda sa barley kasi organic siya. Meaning, ang condition ng soil, maayos. Hindi siya, kumbaga pa, adulterated. Yung term, di ba? Hindi siya, it is raised in an environment na maayos yung soil condition. Tapos, bago nun, ano pa yata, ang nandun, ano yun eh, farm ng mga baka. So, yung mga gatas, yung mga ganun, dun sila galing. So, malinis, maganda yung soil. So, yung ating organic na barley, in terms of nutrients, potent siya. Sinabing potent, puro. Okay? So, yung nutrients na kailangan ng body natin kapag i-depende lang natin sa gulay na kinakain natin, hindi na po enough. Kasi from the ground itself, kulang na ng nutrients yung soil. Number 2, niluluto pa po natin yung mga gulay natin. So, nadideplete po yung nutrients nun. Example, broccoli. May broccoli ba Pilipinas? Wala. Saan galing lugar yon? Sa malalayo pa. Sensitive to heat and light ang nutrients. So, sa habang binabiyahe mo ng sobrang tagal, ng matagal masyado, nadideplete, tapos freezer na lang siya. Tapos, niluluto pa natin. Tapos talagang pinapakuluan pa talaga yung pinapakuluan. So, kung nag-umpisa yung broccoli na may 100 na nutrients doon, baka nung time na kinain natin, 5 na lang meron. O di kaya 10. So, talagang based on food, kailangan nating kumain ng kilo. Alam niyo po ba, para magkaroon tayo ng enough, yung parang ano lang balance lang na condition na nutrients na kailangan ng body natin, we need 5 to 7 cups of organic, fresh, uncooked vegetables. Kaya po ba? Kayang bilhin. 5 tao sa family namin. Dami. Tigpa 5 cups kami. Kung malaking tao ka pa, 8 to 10 cups. So, dalawang basic lang talaga. Madumi ang katawan mo, magmamalfunction. Hindi enough ang nutrients mo, magmamalfunction. Maling gasolina ang ilalagay mo, magmamalfunction. Ang kailangan ng body natin, real food. Pag sinabing real food, ano ang itsura ng manok? Anong itsura ng manok, Mens? May pakpak. 'Di ba? Yung square po ba na binibili natin sa drive-thru sa fast food, manok pa po ba yun? Processed, over-processed na chicken na po yun. So, yung nutrients na supposed to be nabibigay sa atin ng manok, kapag sa drive-thru na natin kinuha, hindi na po real food yun. Malamang zero nutrients na po yun, pangpabusog na lang siya. Ngayon, ano na lang ang mangyayari? Busog tayo pero hindi tayo malusog. 'Di ba? Hindi ibig sabihin busog, malusog. So kaya yung barley ang laking tulong hindi lang po sa gallstones, sa paglala ng sakit o pag-prevent ng sakit kasi dalawang basic lang po talaga yung kailangan ng katawan natin. The body needs to be clean, barley helps with detox. The body needs nutrients. Barley helps with supplying nutrients. Pero kailangan po nating tulungan. Bakit?
kapag ang trabaho ni Barley ay naglilinis na lang ng naglilinis kasi kadumi-dumi ng mga kinakain po natin, kadumi-dumi ng lifestyle natin, hindi na po natin mamimake use yung nutrients. So parang nasasayang lang siya. Naglilinis na lang si Barley. So, sa question niyo po, Mens, makakatulong si Barley na hindi na po lumala, but your lifestyle should also be aligned na matulungan siya na hindi na nga lumala yung gallstones. Ngayon, kung hindi siya sumasakit, most probably, pwedeng hindi siya operahan. Ang danger lang sa gallstones kapag let's say 5 or umabot ka na dun sa 8, kailangan na po siya ng surgery kasi ang possibility po niyang sumakit. Yung papa ko po, years ago, I think high school pa po ako noon, sobrang nagkaroon po siya ng sobrang sakit na parang feeling niya mamamatay siya sa sakit. Yun po pala yung stones niya, yung gallstone niya po, sobrang laki na. Kasi wala namang lifestyle change dati eh. Hindi pa po ako coach nung high school ako. Yung papa ko, mahilig mag-night out, gano'n. Kasi dati, med rep po siya eh. So, iba yung lifestyle, laging labas, laging ganito, laging ganyan. So, nung nagkaroon po siya ng gallstone, the only time na nalaman namin na meron siya because of the very painful episode one night nung nasa bahay siya. So, yun lang po yun, Mens. Yung bantayan nyo lang po kung meron po kayong every 6 months or every year na nire-require na ipapacheck, pa-monitor nyo lang po. But as of now, patuloy nyo lang po yung pag-take ng barley. May mga cases po na talagang lumalabas siya, pero it's less than 0.5. Ang 0.5 po kasi medyo slim na po yung chances na mailabas siya. Ayun. And may mga dangers na rin po siya kasi 'di ba sa labasan po ng ihi, baka lumabas po siya doon tapos magka-clog in between. Delikado po din. Masakit din po 'yun. Okay po? Yes po. Okay. Thank you. Thank you po. Sige, Mens. Thank you po. All right, thank you so much, Mentor Elise. Grabe, yun ang aha moment ko, yung yung ating soil ngayon, mga depleted na sa mga di ba? Sa mga minerals. And kaya pala yung mga yung mga Chinese, kasi yung mother ko dati naging domestic helper sa Hong Kong, yung amo niya, pag nagluluto yun, parang saglit lang, half cook. Parang gano'n, hindi siya pinapakuluan ng sobra. Tapos Parang tawag doon, Mens, blanch lang. Yung parang hot water, tapos parang ganun lang, tapos hawa. Ganun na. ganun nga. Hawa Tapos na. walang lasa yung nila, wala masyado lasa yung mga pagkain nila doon. Kaya Yung broccoli nila, Mens, crunchy pa. Pag kinain mo, yung talagang oo. yung gumaganon. Oo. Hindi dapat sa atin, fresh. nagba-brown na. Di ba yung Oo. mga chop suey natin, kung may broccoli, parang lantang-lantang na talaga yung gulay. Kaya nga, Oo. Mens. Yes, Mens. Blanch lang siya. Sige, Mens. Thank you so much, Mentor Elise. Grabe, ang dami naming natutunan tonight, Mens. And ayan, mga mentors, unmute po tayo and magpa-thank you kay Mentor Elise sa tonight na Health Forum. Ang dami nating learnings. Thank you very much, Mentor Thank you, Elise. Mentor Thank you very much, Mentor Elise. Thank you po, Mentor Elise. God Proud bless to you be your cousin. more. Alam ko, part Thank you. 2. Ay, grabe. You're May welcome. part 2. Ayan. May sumigaw ng part 2. Narinig. Dami ka Part 2, please. Ayan. Part Schedule na two yan, po. Mens. Next month. Next Kailan po ang Sales Club sunod? Night Forum. Promise hindi na ako magpapalate. Thank you Men's po. next week. Men's next week po, Ay, kung sige, sige. nasa Manila po kayo, August 15 and 16, nasa head office po ako. So hopefully makita ko po yung mga nandyan sa team Lions. Zoom lang po. Nandito pa ako sa Ginagera eh. Israel po. Israel. Sige, naka-live po yun. Next week na training ng head office, ila-live po nila yon. Ano yun? Thursday, Friday, ila-live po yun sa ISO ng page ng IAM. Sorry Alright. po talaga. Okay, sige mga mens. Thank you so much ulit, Mentor Elise. Sobrang na-appreciate namin yung
time niyo po sa gabing ito. Alam namin na busy din po kayo, no? Pero nagbigay kayo ng time para i-allot, para i-share yung mga learnings and wisdom na to. And with that, ayan mga mentors, congratulations din na umattend kayo, 'di ba? Marami tayong natutunan and meron tayong abangan, no, part 2 sa next month, sa next 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 Lions Worldwide Health Forum natin, 'di ba? And Abangan ko yan. Abangan ayan, ko. ayan may abangan talaga na Mentor Dan, no? Sige pong mga mens, thank you so much and yan for mga announcement, may mga announcement pa po ba, Mens Shinvi? Ano po, August 16, ano naman po tayo? Ang sa spotlight naman po for the elite. So yan po, and abangan nyo si Mentor Elise sa main office. By the way, Mentor Elise is the certified na health coach na inano ni na set ni I Am. So, in short, mentors, this is really a privilege kasi hindi tayo I Am worldwide, no? Pero talagang tinodo, since it's already, half lang po siya, yes, we will vouch for part 2 talaga sa next health forum. Hopefully, bakante si Mentor Elise that time para matapos. Kasi even here in Iloilo, may session po kami. After nyan, magna-narrow down po siya sa specific na mga health conditions like diabetes, talk about diabetes lang talaga siya, talk about hypertension, ganun po siya. So, thank you very much, Mentor Elise, for your time. It's really a privilege na inaccept mo po. Salamat po. So, mentors, thank you. Balik po sa host natin. Thank you, Mens. Yan. And with that, bago tayo mag-picture, no? Thank you tayo, magpasalamat tayo kay Lord, no? It's a closing prayer. So, any volunteer or someone na mag-lead sa prayer Ako natin? na po, Mens. Ako po mag-lead. Sige po, Sige Mens. po. Let us pray. Let us put ourselves in the presence of the Lord, mga mentors. Dear Heavenly Father, Lord, we praise and thank you, Lord God, for a successful health forum, oh God. Thank you din, Lord, for the opportunity, Lord, na si Mentor Elise is naging available po para sa amin. Father God, we learned a lot, but we pray also for our speaker, Lord, that you will be the one to give back the favor, the blessing, and continuous good health sa family niya. Lord, we speak favor, not just in health, but also in wealth, oh God. I even speak blessing, Lord, to all the leaders na nandito, even sa mga clients namin, Lord God. Naway gamitin mo po kami as an agent of hope, oh God, that we will bring blessing of good health to a lot of people. Salamat, Lord, sa learning tonight, oh God. May we continue to apply it to our daily life as an agent of hope. We bring back all the honor, the glory, and praises in yours alone lang, Lord. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Mga mentors, Amen. Anthem! Ano po ang FB ni Mentor Elise? Pwede pong makuha. sige po, Mens, later. Sige po, mentors, picture muna tayo. But before that, solo picture muna sa ating special guest speaker. Yan, ano ko lang ipin. Nakapin po ba siya? Ay, tama, nakapin na pala. Unpin muna ako. Okay, wait lang. Ayan, okay. Ayan, thank you, Mens. Ayan, wag muna tayo mag-chant mga mens, no? Picture lang. Sige po, Mentor Elise, hand sign po. And in 3, 2, 1. Ayan, and roar naman po, mens, roar. Lions, roar. Ayan, 3, 2, 1. Ayan, so, ayan, ako din po, mens, ano din, picture, ayan. Okay, again po, mens, hand sign po ulit. Ay, sorry. Ay, sakala ka ganito naman namin. Sige, mens, later. Picture muna tayo. Ayan. Okay, 3, 2, 1. Roar naman, roar. 3, 2, 1. Okay, ganun po, mens. Okay, everyone. So, kindly open your cam po, no? Para lahat tayo makapag-picture kasama sa picture. Ayan. Okay po, hand sign sa mga naka-on cam. Okay. 3, 2, 1. To God be all the glory.
Okay, next page. Page 2. 3, 2, 1. Okay, page 1. Balik tayo sa page 1. Roar naman. Okay, roar. 3, 2, 1. And ayan po, thank you so much. No? Okay na po mga mens. Thank you so much for attending our Lions Worldwide Health Forum. Ayan, thank you so much, Mentor Elise. Sobrang nakaka-inspire po yung ano niyo po. Palakpakan din natin si Mentor Raymar. Ang galing mag-host. Galing pa. Siya na yung nag-host. Siya Thank pa you, yung mens. To God be all the nagpipicture. glory. Congratulations, Mentor Raymar. Thank you, Mentor Raymar. Thank you. Thank you, ma'am. Mens. God bless everyone. Thank you. God bless. God bless, God bless. Bye. Thank you. Good night. Bye-bye po. Charlie. Hi, Mabu! Tuturuan ko kayo kung paano tumira ng damo. Don't panic, it's organic. Maraming health benefits ang naibibigay nito sa ating katawan. Ito, ang barley ng IM. Akala nyo kung ano na. My goodness. Tandaan, huwag basta barley. Dapat, I am amazing, pure, organic barley. Tirahin na natin to, mga tol. Bismillah.